Magsi 7 months na si Sky pero kahit ganon pinapaarawan pa rin namin siya daily. Kahit na ilang buwan or ilang taon na siya, paaarawan pa rin namin siya. Sayang naman yung vitamins, di ba? Free lang naman siya, bakit hindi natin sulitin? Habang pinapaarawan siya ni Mister, ako naman nagre-ready ako ng mga gamit niya, panligo. Yes, walang trabaho. Makakasama namin si Baby at kami yung magpapaligo sa kanya. Nakaupo na nga pala si Baby pag pinapaliguan. Medyo malikot na din, gustong-gusto niya yung tubig. So ayan, bago ko siya mapaliguan, nakatulog naman ang bata. Ito yung morning nap niya. Pagkagising niya, pinainom ko naman ng cetirizine. Medyo sinisipon kasi si Baby. Kung napansin niyo, nakahiga siya sa stroller niya. Diyan ko kasi pinapainom ng gamot. Mas madali siyang painumin pag ganyan kaysa sa nakaupo. Pinagpahinga lang namin si Baby ng ilang minuto bago namin siya liguan. At ito na, after ng maligo, ganito na siya kapresko. Usually, pagkatapos niyang maligo, ang nangyayari, dededi lang siya tapos matutulog siya ulit. Ganon yung routine niya. Nung nakapag-birth na siya after dumede, nayaan ko na siyang mag-ikot-ikot dito sa aming kama. Bago pala yung aming kama, so kailangan namin ng mas malaki kasi nga malikot na masyado si Baby. Tapos nung nakatulog siya, ayan, nagluto naman ako ng kalabasa. First time pa lang pakakainin si Baby ng kalabasa. So hindi ko alam kung magugustuhan niya. Pero usually, kapag pinapakain namin siya ng bagong gulay or prutas, 3 araw na sunod-sunod yun para malaman namin kung may allergy ba si Baby dun sa kinain niya. Hindi na ako gumagamit ng blender pandurog ng pagkain ni Baby. Ito lang sapat na. 40 pesos lang ito, nabili ko sa Shopee. So, ang ganda nito guys, nadudurog talaga niya yung pagkain or yung mga gulay or prutas. Basta tama yung pagkaka-steam. Usually 45 minutes. Etong kalabasa na to, 45 minutes ko siyang in-steam. Good for 3 days nga palang ginagawa kong solid food niya. So, yung iba, nilalagay ko sa rep tapos ini-steam na lang nila bago ipakain kay Baby. So, ito, fresh ito. Pagkagising ni Baby, ayan, pinakain namin siya ng kalabasa. Dito malalaman namin kung magugustuhan ba talaga ni Baby yung kalabasa. Lagi kong hinahaluan ng breast milk yung mga pinapakain namin sa kanya para hindi siya manibago. Nandun pa rin yung lasa ng breast milk. Kita nyo naman, sobrang excited si Baby. Actually, matakaw na siya. Pero this time kasi, medyo busog siya. Kahit natulog kasi siya, pinapadede ko siya para tuloy-tuloy yung tulog niya. Pero feeling ko naman kahit paano nagustuhan niya. Ayan, no? Medyo nakadami din siya. 2 to 3 tablespoon usually pinapakain ko sa kanya. Sabi ng pedya niya, basta gusto niya pakainin siya, pero wag sobra-sobrang busog kasi baka magsuka. Hindi ko laging pinapakain ng yellow or orange food si Baby kasi may nabasa akong mami. Sabi niya, wag daw laging pakainin ng yellow o orange food kasi nga pwedeng manilaw si Baby. So, dapat alternate, pwedeng magprutas ka next time. So, yes po, pinagpuprutas ko na din si Baby. Yung prutas naman, nilalagay ko dun sa pacifier niya na nabili ko lang din. Pinagwa-water na din namin pala si Baby. Sabi nila, 120 ml for 24 hours. Pero siya hindi naman niya nauubos kasi natatakot din ako baka ma-water intoxication kasi si Baby. Tama ba yung term ko? Pero usually kasi yun yung naririnig ko na wag sobra-sobrang water. Tiyagaan yung pagpapakain kay Baby kasi nga itong stage na tayo, nagagrab na siya ng mga pagkain or lalagyanan. Nakita ninyo, ganyan sinasabi ko sa inyo. Kaya tiyagaan lang din. Actually, sinasanay ko na siya na humahawak ng kutsara. Pero yung kutsara niyang yan, silicone yan, nabili ko sa Shopee. Dapat ganyan muna para hindi masyadong matigas, kawawa kasi yung gilagid ni Baby. I-share ko na din pala itong sapatos na nabili ko kay Baby. Size 2 ito. Pwede ito sa 6 to 12 months. Napakagwapo kasi ni Baby pag nakasapatos. Tapos ito naman pang tummy time. Kung dumadapa na yung mga baby ninyo, pang playtime din ito para mabisi sila. Ilalagay ko sa comment section yung mga link.